Magandang hapon ulit mga boss. So gagawa natin ng part 3, yung dinicode natin kahapon. So ito yung lugar, area kung saan may prospect dito. Pero di na lang natin ituro kung saan yung sentro kasi di na sa atin ang lupa ito mga boss. At ayun, klarong-klaro dito yung mga boss palawak ang forma dito, nagpormang triangle, pakipot doon hanggang sa yung sentro niya. Yung main marker na susundan dito na guide doon sa dinimo natin mga nung part 1 na double heart na malalaking bato. May nag-comment nga dito mga boss na iniwan ko daw yung dalawang heart, isang heart na yan, itong ikalawa iniwan ko daw. Andun na daw sa treasure tapos iniwan pa yung heart. Gabi, napakababaw ng mga pag-iisip ng mga nag-comment na yan mga boss. Gusto nila pag may makitang heart, direkta, hukay or basag na kaya ang pananaw nila. Hindi nila tinitignan ng mabuti ba. So rectangle shape mga boss So kung ganito kalaki ang deposito dito siguro binaon, napaka laking kayamanan kung ganito kalaki yung binaon mga boss. Kailan pa kaya mauubos yan? Buong buhay natin, hindi na tayo magtatrabaho. Grabe. So ngayon, sa part 3 mga boss, dahil gagawa natin, nakita na yung remap decode natin sa mga guide na to. Kita na natin na paliwanag ko na sa inyo. Ito yung pakipot na nagformang triangle, tapos yung double heart, at hanggang dito sa kanal na parte na to. Dito siya, itong kanal. Hanggang sa ito, nakita natin yung kaparehong stone map dun sa tabing ilog na halos 40 to 50 meters yung distansya. Estimated natin ito. Tapos ngayon mga boss, dito naman tayo dadaan sa araw na to. Walang dot na pinapakita mga boss na klaro. Normal na yung mga bato, may mga butas-butas. Pwede kagaya nito na mas klaro yung dot. Pabaliktad yung dot mga boss ang pinapakita dito. Para lang makita natin, reverse kasi ito ang gamit nila. Ngayon, klaruhin natin ng mabuti ang dot sa loob. Reverse, ang basa din ganito mga boss. Dahil nakita niyo yung part 2 na dinikod natin na ginawa itong Chinese bamboo at bilog na parte ng lupa doon sa actual, doon sa nagrectangle na area doon. At dito tayo dadaan, kunan din natin ng degree sa compass, at saka ito, kung ano yung declare dito, yun ang ma-encounter natin. So mi-measure natin ng compass to. So itong line mga boss, babaybayin natin papunta doon sa sinasabi ko. Tapos para malaman kung ilang degree, gamitan natin ng compass, at saka sa compass tayo magbase kung ilang metro. Yung degree na declare dito ay yun ang i-convert natin to meters. Ang nakaline dito mga boss na sakto ay -17 degree. 17 degree. Kung sa ano pa 95 degree ang babaybayin natin. 17 degree, ayan. 17 degree, ibig sabihin
Pinakamalapit niya 17 meters, 32 meters. Medyo malayo-layo ang tawag nitong 48 meters or 64 meters ang babaybayin natin. So una natin, step lang gagamitin natin mga boss dahil wala tayong panukat. So travel tayo 17 meters. May encounter natin tong oblong na bato. Ito din, kung dito tayo dadaan kasi, paliwanag ko lang ulit. Kung ganitong klaseng dot makikita mo, ganun ang ma-encounter mo dun sa unahan. Ito siya, oblong na klase. Kung iklaro pa talaga, so medyo malinawan to. Ito medyo siya dikit dito mga boss, oh. Para siyang numero 8. At kung dito rin, na tatlong bato, maliit na oblong, reverse to mga boss, ha. Oblong. Basta kung iklaro lang shape. At saka isa dito sa gilid, bilog. I-reverse to siya. At ito yung ma-encounter mo dun sa arrow na to. Papunta doon. Tapos, ito rin yung ma-encounter mo sa loob. Yan po ang sistema. Kaya try natin babaybayin mga boss. Ang arrow na tawag nito 17, direct travel to east 17 degree, west dito. Ito na yung arrow line. So galing dito, target mo ulit ang 17 degree gamit yung compass para sigurado na 0 yung distansya. Yung degree na convert natin to meters, yung 17 meters, yan yung una natin may encounter. Maraming bato dito, pero yan ang una natin may encounter na tinatawag kong counter sign. Pagkatapos aabot ka ng 32 degree, convert natin to 32 meters, counter sign din. Pwede din siyang prospect na treasure spot, at saka pwede din aabot tayo ng 48 degree to or 48 meters to 64. Mga counter sign yan lahat mga boss na binabanggit natin. So yung straight niya sa 17, direct travel to 95 degree or 17 degree. Iisa lang na palatandaan yan. Pero yung mga mabababang numero lang ang binabanggit ko para sigurado. Hindi kayo malito kung sundan yung mga boss. 17 degree. Yan. Yung may bahay ng ibon, yun siya mga boss. Ito yung straight niya. Yun ang 17 degree. So di natin may straight siya. Di tayo makatuwid ng lakad mga boss dahil may nakaharang. So yung may bahay ng ibon, yung may malupa-lupa yung puno ng avocado, ito yung straight niya. So babaybayin natin yan mga boss. Actually ito yung remap ko, decode sa ginagamit ko na din ito sa mga ibang lugar na binabasa natin. Kung ipaghahambing-hambing mo yung mga decode ko, pareho lang lang sa iba, sa ibang mga video ko. Hindi naglalayo yan mga boss. At itong ginagamit kong paraan, di tayo mailigaw nito mga boss. Ito siyang, ayun lang yung bahay ng ano. At kung susundan mo yung arrow na 17 degree, direct travel to east, may mga arrow yan mga boss na magka-counter. Yung arrow yung nagtuturo. Kahit na ito lang yung straight niya. Kahit na maghanap tayo ng line dito, sisilbing arrow, isa yung guide. Ito siya, lampas na tayo ng mga 20 meters na to mga boss. Pwede natin mahanap dito yung counter sign. Dito na parte. 17 meters to 20 meters. Bilog lang na bato.
So dito tansya natin mga 17 meters to mga boss. Ang distansya ito. Ito yung 17 meters. Yan lang. Tapos dito. At pansinin natin. Dito sa estimated ko 17 meters. Travel to east. Ang mabato dito ay rough. Dito lang, ito lang tinapakan ko mga boss ang makintab. Ayan o. At hugis siyang may pagka rectangle ang shape niya. Tapos yung straight niya dito, ayan pa o. Ayan mga boss o. Ayan. Parang sinadya dito nilagay. Sa lahat ng mga bato dito na rough. Yung dalawa na lang yan. At ito ang makintab. So ibig sabihin mga boss, ito yung guide. Tugmang-tugma sa 17 meters. Ito yung counter sign. So pwede natin tignan kung mayroon bang naka-arrow dito. Kailangan lahat ng dadaanan mga boss, titignan natin. Step by step para pulido yung decode natin. So ito, tignan natin to mga boss. Naka-inverted na arrow, nakabaliktad. Doon, ang arrow, imbes dito papunta sa likod natin, papuntang east, ang pinapakita ito, pabalik doon sa tinutukoy natin, doon sa stone map. So, katabi siya dito sa makintab na bato. So, ayan siya, oh. Man-made. Dikita natin ang compass kung tugma ba yung 17 degree. Titignan natin. So, pre-wheel natin yung compass mga boss. Tignan natin kung tugma ba 17 degree. Kaunti lang yung diferensya. Lipat muna ako ng posisyon. Napakasilaw din makita yung kumpas. Napakasilaw. Ayan. Di natin to susundan mga boss, itong gilid. Ito lang yung klarong line, oh, ito. At saka tumbok na yung dot dito. Kung susundan mo to, mayroon pang itong isa. Itong line at ito pinong line. At saka mayroon pa rin, oh. Ayan, tignan natin. Freewheel natin yung compass. So kung nakita niyo yung linya na yan, ayan, oh, ito. At dito sa loob, tignan natin. Ang naka-declare dito mga boss, 16 degree. 1 degree lang yung diferensya. So galing dito, travel natin. 17 yung binanggit ko, so nag-minus tayo ng, nagkulang tayo ng 1 degree. So 16 degree yung susundan natin. Ayan. Travel. Ito siya. Kanina, yung may bahay ng ibon, ng klaseng ibon yan, hindi ko kilala. Yan yung straight kanina. Ngayon, dito na straight, yung 16 degree. Ito siya, oh. Yan. So, yun yung susundan natin. So, ito yung counter sign. Next, ang susundan natin, sa 1632 degree, yung susundan natin. So, ibig sabihin, galing doon, travel tayo ng 32 meters. Galing dito, add na lang tayo ng 16 meters para sarado 32. So, continue tayo. Kung yun ang counter sign, pareho lang ba dito na makintab bato? Straight lang mga boss. Hindi na natin papansinin tong ibang bato dito. Ang binabanggit lang natin na degree, yun ay convert natin to meters. Para di tayo mawala mga boss. Kasi halos tad-tad to mga marker. Pero kung isa-isahin mo, malalaman mo na yung guide. Na isa lang pala ang meaning lahat. Ayan, dito tayo kanina yung sintro. Ngayon, dito ang tinatahak niya. Kibali, galing dyan at dito, kung kalkulahin mo, 1 metro ang na minus sa kanya, nakuha. Ayan o, kung
ang lawak niya, oh. Dito at dito, 1 metro na, tugmang-tugma. Dito, 32 meters. Medyo unahan pa. 16. 32 meters. Ito siya mga boss dito. Dito, ito. Estimated lang natin. Ayan lang. Ito siya. Tapos yan na ang rectangle. Rectangle na yung Chinese bamboo. Ayan. Tapos ito tinatayuan ko. Tignan natin kung ano yung countersign dito na tinutukoy. Dalawang bato ba na nagkadikit at or sinabi ko kanina oblong. Tignan natin yung point. Ito yung straight galing doon sa 32. Tapos dito, ito yung harap niya. Kung sentro mo yung ano yan, yung may bahay ng ibon. Ito lang din ang ma-encounter natin, oh. Pareho dun sa unang araw. Tapos palalim na. So kung i-matter natin dito mga boss, ibase natin. Pababa siya, tapos palalim. Kaya ito yung tinutukoy na dito. Tinatansya. Try natin. Lagyan ang compass kung anong degree ang declared niya mga boss. Dito ang declared niya 12 degree. Ibig sabihin isa itong stone map guide. Dahil mayroon siyang tapyas pa dito sa gilid, sa kabila. Ito yung bali kanal. Ito yung palalim na parte. Tapos malalim. So encounter mo yung malalim na parte. Tapos kung ibase mo dyan may kanal. Tapos ito yung malalim na isa dito. Ayan, malalim yan. Na ano lang ng masukal na yung mga. Ayan siya mga boss. Ito yung malalim. Tinutukoy ko. Ayan. Tapos nagka-elevate dito dahil sa mga bato. Mga bato yan. Tapos bagsak dito. Malalim na yung triangle. O rectangle. Ayan siya. Ito yung naka-elevate dito ng mga bato. Itong tinutukoy ko. Tapos pababa na. At yung rectangle shape, ito siya. Tapos pinuto lang dito mga boss. Ito siya, yung counter. Tama-tama, estimated lang natin 30 to 32 meters. Tapos dito, straight niya dito mga boss. Ito. Ayan siya, oh. Bilog. At sinabi kong magkadikit na oblong na bato. Ito yung pinapakita. Ayan, oh. Ayan. So nabasa ko na to dito nung una mga boss, na content na rin natin to sa Huawei 360, pero ngayon ko lang nalaman na yung stone map nakita natin, kung dito tayo dadaan sa araw, ito pala yung ma-encounter din natin. At ayun, ang tinatahak niya sa rectangle shape, ayan siya mga boss, tugmang-tugma doon sa marker. At ito yung meaning niya. Una natin ang degree to mga boss para magsilbing pareho. Kung natatandaan niyo yung ginuhit natin kahapon na may arrow 16 to 18, tapos ito is 16 to 17, dito pareho lang din, at dito ay north 60 to 62 degree. So tignan natin kung pareho siya ang measurement mga boss. Ikita natin ang compass. At ito, iguhit natin tong bilog dito na parte, oblong. Tapos ayan, mahaba. Isang bilog. Tapos sukyap dito mga boss. Tignan natin kung tugma ba. Itong mga ginuhit ko, ito siya. Bilog at dito, tignan natin, i-align natin yung compass kung align ba siya sa tawag nito, south to north. Kasi ayan, north to south itong line. Try natin. Actually mga boss, kahit saan ka dito, babase dito sa kanto at dito, or dito o dito, pwede mong tagilid yung compass. May mga guide din naman yan.
Ito siya mga boss, south to north. Yung pointer alignment. South to north. Tapos dito na parte, tingnan natin kung align ba siya sa 16 to 17 degree. East-west ba ang tinatahak nito mga boss? Ayun lang siya. Pareho lang din, east-west. At di natin mababase, ma-perfect yung degree na binabanggit ko dito dahil malawak ang dot. Kahit na dito ka babase, tapos dito mo ano sa kanto, ayan, mag-align yan ng 90 degree. Ayan o. Tingnan mo yung estilo ng pag-measure natin. Ayan o. Align yan ng 90 degree or 16 degree. Ayan. At dito. Kaya walang problema kung isintro mo siya, lihis siya ng mga umabot siya ng 20 degree, walang problema. Yung guide natin, pwede natin sundan yung 20 degree kung gugustuhin natin. At saka sa basa na to mga boss, ito na yung Chinese bamboo. Ito na yung prospect. Ito na yung nag-C form. At dito na parte, forma din siyang C form. Dito. At kung ibase mo yung human face na parte, dyan yung tunay na travel mga boss. Kaya connected doon sa una natin din binasa na 4 na dot. Ang dito lang sa kanto is C. Nag-C di siya dito. Ito siya, nag-C siya. So yung C, ito na siya. So ayan siya, connected siya mga boss. Tapos so tugma siya, distansya halos 48 meters ang distansya travel. So 16 to 17 degree, 17 meters, additional tayo ng 16 meters papunta rito, sarado 30 to 32 meters, estimated natin ang layo. Plus additional tayo ulit ng 16 meters, halos din sarado siya, direkta pointer, east-west talaga mga boss. Dahil kung ang compass susundan natin sa east-west, ayan mga boss, east-west, ang tatak dito sa compass, itong itim. Yung itim na yan, ayan o. 46, 48, 50. So 48, yan. 48 degree. So ibig sabihin, 32 plus 16 is 48. So additional tayo ng 16 meters. So direkta, galing ka sa bandang west, travel to east, 48 meters distansya. Yan na yung prospect na tinutukoy kong dig spot. Ayan siya mga boss, connected siya. Bakit ko ginawa ng part 3? Kasi dadaanan natin yung araw para rin mabasa ko na sakto. Ayan. Para walang kahit saan ka ta-travel, maintindihan mo at makita mo rin dito na ito pala yung tinutukoy. Ayan. Yan yung Chinese bamboo. Yung bilog doon na malalim na sinadya nilang parang hinukay. Tapos dito na parte yung prospect. Dito na parte sa kanto na to ng triangle. Naka ano siya. Dito na parte. Tapos ang nagtutukoy din dahil tad-tad ng mga bato, maraming mga bato dito. Ang mga bato rin yan na nilagyan ng mga marker, yun ang nagtuturo, pointer kung saan yung tunay na sentro. So yung guide na doon sa gilid pala mga boss, yung malaking rectangle, ito pala siya dito. Doon yun kalaki ang binaon dito. So para siyang nicho ng bata mga boss. Ayun lang siya, sana may nakuha kayong dagdag tips, idea sa ginawa ko mga boss. Sa ginawa kong part 3 na ito. Pwedeng sa susunod na araw, pwede gawin natin ng part 4 kung magkakabakante din tayo ulit bukas. Pwedeng doon tayo pupunta, tignan natin yung countersign doon sa unahan kung mayroon ba dito, or kaya balikan din natin yung stone map na yon, tignan natin kung mayroon pa bang ibang optional doon,
At mayroon bang giveaways dito. Kung yung nakita kong giveaways dito na nakuha na, dito at doon sa ibabaw, karap ng baliti. Kung titignan ko mayroon ba doon nakatatak sa kanya, kung tutugma ba doon sa giveaways na nakita ko dito na naunahan tayo. So posibilidad doon yung i-content natin part 4 or kaya dito. Pipiliin lang natin mga boss. Maraming salamat.